Gwardiya sugatan matapos barilin ng kapwa gwardiya sa isang badminton court sa Maynila. Barilan nasaksihan pa mismo ng mga estudyanteng nag-exercise. Police Quezon City sibak matapos harangin ang convoy ni Pinoy. Amerika, suportado raw ang plano ng Pilipinas na palakasin ang depensa ng bansa sa Spratlys. China, namamakyaw na raw ng mga isda sa pinagtatalo ng teritoryo. Mga maliliit na minero sa Bulacan nanganganib dahil sa executive order ni Pinoy ukol sa pagmimina. DNR na nga kung di sila pababayaan. Napatalsik na Chief Justice Renato Corona, abala na lang daw sa panonood ng TV at pangongolekta ng DVD. Dating PAGCOR Chairman Ephraim Genuino at 3 iba pa, kinasuhan na sa ombudsman ng plunder at graft kaugnay sa umano'y kapeng halos ginto ang presyo noong administrasyong Arroyo. Sa dokumentado exclusive junior ni Pidol na nagsorry kay Shasha Padilla, ikwinento ang totoong ugat ng pinag-awayan nila ng aktres. Sa ibang bansa naman, kotse na may coffee machine sa loob, ilalabas na sa Italia. Sa Action Sports, boxing champ Manny Pacquiao, bumaba ang ranking sa listahan ng highest paid athletes ng Sports Illustrated. At NBA Legends Hall of Famers na sina Dennis Rodman, Scottie Pippen, kasamang iba pang bigating basketballista, nasa bansa na para sa PLDT All-Star Basketball Challenge bukas. Magandang gabi Pilipinas, araw ng Martes, 17 ng Hulyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Quasim. Partner, alam mo mga kapatid, na bulabog ang pagbabadminton ng ilang estudyante kanina sa isang gym sa Maynila matapos barilin ng isang security guard ang kapwa niyang gwardiya. Erwin, nanananghalian daw ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Kaya hinala ng pulis pagkain ang pinag-ugatan ng barilan. Edison Reyes, ikwento mo. Mangiyak-iyak sa takot ang ilang guro at estudyante ng UP Manila na nagklase sa badminton court na ito sa Paco, Maynila. Nagkaroon kasi ng barilan sa labas ng mismong gym kaninang tanghali. Sangkot ang 2 gwardiya. Mga dugo ang damit at tuwalya na lang ng biktima ang naabutan ng mga responding pulis. Pati kalsada at pasilyo ng gym, may mga bahid pa ng dugo. Sa kanilang pag-iimbestiga, binaril daw ng gwardiya na si Delphine Lorenzo ang kasamaang CQ na si Johnny Garces. At ang posibleng pinag-ugatan nito, mababaw lang na dahilan. Suspect daw sa kayong biktima, nagkaroon ng pagtatalo sa pagkain ata. Sa kwento ng mga nakakita, nanonood daw ng badminton ng suspect. Maya-maya pa lumabas daw ito at pumasok sa kanilang guardhouse. Pagdating sa kwarto, binarilang daw nito bigla ang biktima na noon ay nanananghalian. Sumablay pa raw ang unang putok ng baril ng suspect, kaya muli niyang pinaputokan si Garces. Tinamaan sa braso at balikat ang biktima na agad dinala sa ospital. Probably after 30 seconds of walk, to my surprise, bigla niyang binunutan ng baril at tinamaan si Johnny. Mabilis daw na tumakas ang suspect sakay lang ng bisikleta. Kailangang operahan ng biktima habang pinaghahanapan ng mga otoridad ang suspect na si Q. Edison Reyes, News 5. Sa ibang balita naman, nangangamba ang daan-daang maliliit na minero sa isang barangay sa Bulacan sa magiging epekto sa kanila ng executive order ni Pinoy kaugnay sa pagmimina. Dito lang daw kasi umaasa ng kanilang kabuhayan. Maricel Halili, ikwento mo. Kahit kalabaw si Benji sa pagkakaskas ng bentonite, isang sangkap sa paggawa ng pagkain ng hayop at pampaputi ng balat. Bawat sakong mapupuno niya, katumbas lang ng 25 pesos. Sa maghapon, umaabot ng hanggang 400 piso ang kita niya. Pero kulang pa rin ito para sa kanyang asawa at 4 na anak. Talagang pinagtsatsagaan ko dahil walang trabaho dito, kung hindi ganito lamang. Tinatayang 200 pamilya